Yan mga boss, iniimbitahan ko po kayo na suportahan po ang ating channel, Shadow in the Dark, ang ating kwento, na itatampo ko po ang iba't ibang klase ng kwento. Iniimbitahan ko rin po kayo na magpadala ng inyong sariling kwento sa email address na ito. At sabay-sabay po nating pakinggan ang ating kwento. Napadilat ako nung lumapat ang mga labi niya sa labi ko. Ang tinig na lumabas sa bibig ko, umaalipin sa utak ang kumulas sa mga yakap at halik niya. Ngunit sa tindi ng hilo at panlalata ay hindi ko magawa ito. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa, habang pilit kong ipinipikit ang aking mga mata. Pinakaramdaman ang bawat dantay ng kalam niya sa balat ko. Tila puno ng kasabikan ang mga halik ni Sus. Narinig ko pa ang malalim at mabilis niyang paghinga. May ilang minuto din niya akong hinahalikan sa bibig. Maya-maya, bumaba ang mga labi niya sa leeg ko at sa dibdib. Pansamantalang nilalaro-laro ng mga dila niya ang magkabilang utong dito. Kinagat-kagat ang mga iyon na para bang gigil na gigil. Maya-maya din lang, bumaba ulit ang mga labi niya patungo sa pusod ko. Nilalaro ang butas noon ng dila niya habang bumababa ulit ito. Ipinagapang sa ng mga balahibong patungo sa umbok ng aking pagkalalaki sa ilalim ng aking pantalon. Dahil naka-jeans pa ako noon, dali-dali niyang hinubad iyon at nung sumampa ulit, naramdaman ko na lang ang ari ko sa loob ng kanyang bibig. Oh, shit! Ang mahinang daing ko. Kahit nasa ganong kalasingan at hilo ako, ramdam ko pa rin ang init ng kanyang mga bibig na bumabalot sa ari ko at ang sarap na dulot nito. Lalo na noong itinaas baba niya ang ulo niya. At noong binilisan niya ang pagtaas baba ng ulo niya na nagdulot naman ito ng iba yung sarap. Ngunit gaano man kasarap ang sensasyon na dulot ng ginawa niya sa akin, hindi ko pa rin magawang marating ang rurok dahil sa sobrang pagod at hilo. Maya-maya, itinaas ni Sus ang dalawang paa at isinandal ang mga ito sa balikat niya. Napaigting ako noong maramdamang bumubundol-bundol sa may butas ng puwet ko ang ari niya. Tinangka kong iyarang ang mga kamay ko, ngunit sadyang wala na akong lakas upang labanan ang kahayukan ng kaibigan ko. Isang mahinang ungol ang naipalabas ko noong nakapasok ang matigas niyang pagkalalaki sa butas ng likuran ko. Sobrang sakit ang naramdaman ko, lalo na nung sinimulan na niyang ang pag-ulos. Ngunit mas nanaig pa rin sa akin ang sobrang hilo at pagod. Ewan kung ano ang nasa isip ni Sus habang ginagawa niya yun sa akin. Marahil ay inisip niya na wala akong malay at hindi ko alam ang ginagawa niyang iyon. O sadya lang talagang naalipin na siya sa matinding pagnanasa. Ewan ko rin kung napapansin niya ang pagngiwi ng aking mukha. Ilang minuto din ang ginawa niyang pagbayo hanggang sa naging manhid na ang katawan ko. Pakiramdam ko ay lumulutang na lang ako sa kawalan. Yun ang huli kong natandaan. Mag-aalas 10 na ng umaga kinabukasan noong magising ako. Sobrang sakit ng ulo ko, disoriented at mahapdi ang sikmura. Wala akong damit at nung titingnan ko ang nasa tabi ko, nandoon si Sus. Himbing na himbing pa rin sa pagtulog at hubot-hubad. Pilit kong binalikan sa isip ang mga pangyayari sa gabing iyon at pumasok ang eksena kung saan nilapastangan at pinagsamantalahan ng kaibigan ko ang lupaypay kong katawan. Matinding gayet ang umalipin sa buong katawan ko sa sandaling yun. Tinangka kong bumangon, ngunit naduwal ako at bumagsak sa sahig. Ang daing ko noong maramdaman ang sakit ng katawan at kirot sa may parting likuran. Nagising siya. Boss, gising ka na pala, tanong niya habang ikinukuskus ang isang kamay sa kanyang mga mata, tila walang nangyari. Hindi ko siya sinagot, hubot-hubad. Tumayo ulit ako at dumiretso sa loob ng bathroom na nasa loob lang ng kanyang kwarto. Bago ko naisara ang pinto ng paliguan, nagsalita siya.
Magluluto lang ako ng almusal sandali, boss. Maligo ka lang dyan. Sabay balik ko sa higaan, pinulot ng brief at pantalon na nakakalat sa sahig. Isinuot ang mga iyon at dali-daling tinumbok ang kusina. Dali-dali ko ring isinara ang pinto ng shower room dahil sa naramdamang asiwa sa magkahalong kirot at dulas na kung anong dumi ang mayroon sa loob ng puwet. Tinungo ko ang kubeta at dumumi. Sa pag-eri ko, pumatak ang naghalong dagta, dumi at dugo. Masakit, mahapdi. Tangina! Ang sigaw na lang. Tinitimpi ang sarili ang matinding galit sa loob ko. Mabilis akong nag-shower at pagkatapos ay mabilis ko ring pinulot ang mga nagkalat kong damit sa sahig ng kwarto. Kahit nabalot sa basa pang suka, ang t-shirt, isinuot ko pa rin ito at mabilis pa sa kidlat na lumisan. Hindi na hinintay pa ang inihanda niyang almusal. Para pa rin akong lumulutang sa di maipaliwanag na tindi ng kalbaryo habang naglalakad pa uwi. Hindi ko alintana sa pagmamadali na iwanan ko pala ang sapatos ko at nakapaalam na naglakad sa mainit na semento ng kalsada. Naglalaro sa utak ko ang mga eksena ng karasang ginawa ng kaibigan ko sa akin. Naamoy ko pa rin ang sariling suka sa isinuot na t-shirt. Naramdaman ko pa rin ang hilo, ang sakit ng ulo, at higit sa lahat ang hapdi ng sugat na dulot ng purasahang pagpasok ng ayin ng kaibigan ko sa aking likuran. Malinaw na malinaw pa sa isipan ko ang paghawak niya sa mga paakong nakataas at nakasandal sa mga balikat niya habang siya ay tila walang humpay na umuulos. Nakikinita ko pa sa isipan ang nagdidiliryo niyang muka na tila abot langit ang nadaramang sarap habang ako naman ay halos mamatay-matay sa magkahalong hilo, panlalata, sakit at sama ng loob sa ginawa niyang kahayukan sa akin. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang eksenang yun. At naramdaman ko na lang ang mga luhang dumaloy sa pisngi ko. Isang araw, ang matindi ang igaganti ko sa iyo. Hindi ko papayag na hindi ako makakaganti sa ginawa mong pambababoy sa akin, ang nabitawan kong pangako sa sarili. Noong makarating na ako ng bahay, tulala pa rin ako. Hindi alam kung ano ang gagawin. Buong maghapon akong nagkulong sa kwarto at nung dumating na ang gabi, buong magdamag naman na hindi makatulog. Nagkaroon ako ng matinding guilt sa sarili at galit sa ginawang iyon ni Sus sa akin. Kinabukasan sa eskwela, hindi ko na siya pinansin. Sinadya akong umupo sa may likuran ng klase. Nung maglabasan na kami, tinawag niya ako, "Boss!" Ngunit hindi ko siya nilingon. Nagmamadali akong umalis patungo sa likod ng campus kung saan nandoon ang mga malalaking puno at mga upuan. Nung maupo na ako, hindi ko akalaing sumunod pala siya sa akin at naupo sa tabi ko. Hinayaan ko na lang siya. "Boss, may nagawa ba ako sa iyo?" Ang sabi niya. Ang boses ay may halong lungkot. Binitiwan ko lang ang matalim na titig sa kanya. "Patawarin mo ko, boss." "Ganun lang? Hindi ko akalaing bakla ka pala. Tangina mo, binaboy mo ako." Ang kalmado kong sabi. Tila nabigla naman ako nung bigla na lang siyang kumagulgol. "Patawarin mo ako, boss. Alam kong gaano kalaki ang pagkakasala ko sa iyo. Di ko lang talaga napigilan ng sarili ko maniwala ka. Sabihin mo nga sa akin, narinig ko ang sinabi mong mahal kita. Totoo ba yun? Tumingin ka sa akin, tangay na." Patuloy pa rin siya sa pag-iyak. "Totoo yun, boss. Madagal ko nang itinatago ang lahat. Hirap na nga ako, boss eh." Ang pag-aalang pag-amin niya. Pakiwari ko ay may putok na bomba sa kinaupuan ko. "Putang ina!" Ang sigaw ko. Tilinta ng ilang mga estudyante na naupo sa di kalayuan. Ang iba ay nagbabasa ng kanilang mga notes, ang iba ay nagkukwentuhan, at biglang napalingon sa kinaroroonan namin. Binabaan ko ang tono ng pagsasalita ko. Hinablot ng isang kamay ko ang buhok niya at idinikit ang kanyang kamao sa muka. Handang asintayin siya. "Mahal mo ako? Tarantado ka?" "Sige boss, bugbugin mo ako. Hindi ako lalaban. Nauunawaan kita. Ngunit sana tandaan mo rin na hindi ko kasalanan kung bakit ganito ang nararamdaman ko."
Kung kaya ko lang sana i-control ito, di ko sana nagawa ang bagay na yun. Sige, suntukin mo ang mukha ko. Ngunit hindi ko na itinuloy ang pagsuntok sa kanya. Pinigilan ko ang sarili ko gawa ng nasa loob kami ng campus. At kung nagkataon, siguradong suspended ako sa gagawin ko. Ang galing mo namang umarte, boss. Nakuha mo pa ang gusto mo. Heto, ikaw pa ang madrama. Ganun na lang ba yun? Ang sabi ko na lang. Sabi mo sa akin, boss, kung anong gagawin ko upang mapatawad mo. Kahit magpaalipin pa ako sa iyo, gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Patuloy pa rin siya sa pagpahid ng luha niya. At sa pagkarinig sa sinabi niyang yun, may pumasok bigla kademonyohan sa utak ko. Okay, simula bukas, alipin na kita. Sige boss, basta mapatawad mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Ang mabilis din niyang sagot, tila nasisiyan sa narinig. At dahil sa nangibabaw pa rin sa akin ang matinding galit at pagnanasa sa na makaganti, naisip kong matulog ulit sa bahay nila at doon ko gagawin ang maitim kong balak. Hindi pa ba dumating ang mga gulang mo? Hindi pa boss, matatagalan pa daw. Good, mamayang gabi doon ako matutulog. Sige boss, ang masaya niyang sagot. Mga alas 8 nung dumating ako sa bahay ni Sus, pagkapasok ko, kaagad ay nakahain na ang pagkain sa mesa. Kain na tayo boss, hinintay lang kita, ang sabi niya. Kitang kita ko sa mga mata niya ang saya nung makita ko. Ikaw na lang kumain, tapos na ako. At dalian mo lang, may papagawa ako sa iyo. Nandito lang ako sa kwarto mo, ang sabi ko. Pansin kong gumuho bigla ang saya sa mukha niya. Sige. Pagkatapos niyang kumain, pasok agad siya sa kwarto. Lingid sa kalaman ni Sus, may tinatago akong paddle. Yung ginamit na pamalo sa mga initiation ng fraternity. Nagdala din ako ng blindfold at panali. Mag-blindfold ka, ang utos ko sa kanya. Alam ko kinakabahan siya sa pinapagawa ko. Kahit nang paddle itinago ko pa rin sa ilalim ng kama niya. Ubarin mong lahat ang damit mo at sumampa ka sa gitna ng kama. Hinubad nga niya ang lahat ng damit niya at sumampa ng kama. Agad ko namang itinali ang dalawang kamay niya sa baranda ng uluhan ng kama. Anong gagawin mo sa akin, boss? Ang may halong pag-alala niyang tanong nung matapos ko na siyang itali. Huwag kang mag-alala, di ko kayang pamatay ng tao, ang matigas kong sabi. Hindi na siya kumibo, agad kong hinugot ang paddle sa ilalim ng kama at habang hawak-hawak ko sa kamay ko iyon. Pinagmasdan ko ang kabuuan ni Sus na may piring ang mata at nakatali ang mga kamay. Nakadapa sa gitna ng kama at hubot-hubad. Shit, ang gandang pala ng umbok ng puwet nito. Ang kinis pati. Sa isip ko lang, boss, ang sarap palang pagtripan itong puwet mo. Ang sambit ko sabay tawa ng malakas. Sa totoo lang din, tila may kakaibang pinitiding sumundot sa katawan ko nung makita ang kabuuan ng katawan niya. Maganda ang katawan ni Sus, palibasa maalaga, health conscious, palaging nagja-jogging at nagbubuhat ng mini gym niya. Workout. At ang isa sa mga naka-excite sa akin ay ang pagiging helpless niya sa sitwasyon na iyon. Nakatali, blindfold, kinakabahan at sunod-sunuran sa kung ano man ang ipapagawa ko. Kung gusto mo, boss, gawin mo, okay lang sa akin. Ang pag-aalangang sabi niya, marahil iniisip niya ang ginawa niya sa akin ay siya ko rin gagawin sa kanya. Ha ha ha, ayos ah, gusto mo ring maranasan ng sakit na naranasan ko, no? Huwag kang magalala, boss, darating tayo dyan. Pero mas exciting ang gagawin ko sa iyo at magpapainit muna tayo. Hindi siya umimik, nakahalata sa sarkastikong pananalita. Ano, gusto mo nang matikman ang gagawin ko sa iyo? Bahala ka, boss. Okay, relax ka lang. Simulan ko na. Inangat ko ang paddle at kumuha ng lakas, bumelo. Heto na, boss, ang buong pakawala ko sa paghambalos ng paddle sa umbok ng puwet niya. Ah! Ayan guys, bibitinan ko muna kayo para sa ating part 3. Ayan. Guys, pagpasensya nyo na po yung boses.
And sinubukan ko pong lagyan ng voiceover tong ating video dahil na rin po sa kagustuhan ng lahat. Malaking tulong po talaga ang inyong comment and suggestion para po ma-improve pa po natin ang channel na to. Yan guys, kaya comment lang po kayo sa baba kung ano po yung tingin nyo po na pwede po nating magawa sa channel natin para po mas mapaganda pa po natin ang ating channel. Yan guys, maraming salamat po at patuloy nyo pong suportahan ng ating vlogs. Salamat.